Magandang araw. General Casimero at Naoya Inoue nagbantaan na sa isa't isa. Tuloy na kaya ang bakbakan nila sa December 2026? Hindi pa rin nagpapatinag si General Cuadralas Casimero sa patuloy na pagdomina ni Naoya Inoue sa boxing ring. Sa kabila ng papuri at reputasyon ng Hapon, hayagan nitong pinulaan ang estilo at tunay na lakas ni Inoue sa mga huli nitong laban. Ayon kay Casimero, hindi umano ganung kalakas si Inoue tulad ng ipinapalandakan sa media. Dagdag pa ng Pinoy Fighter, patunay dito ang pagkabagsak at pagkakanakdown ni Inoue sa mga nakalaban nitong sina Luis Neri at Ramon Cardenas. Puna pa ni Alas, hindi rin man lang nagawang patumbayin ng Hapon sina Alan Picasso at Murodjon Akhmadaliev, mga kalaban na para sa kanya ay madali lang sanang tapusin kung totoong ganung katindi ang pambato ng Japan. Ayon pa kay Casimero na inantok lang daw siya sa mga laban ni Inoue. Binahagi pa ni Casimero na excited pa naman siyang manood sa pag-aakalang magiging totoong basagan ang tunggalian. Subalit bagsak sa kanyang ekspektasyon ang napanood na mga laban ni Naoya Inoue dahil sa kaboboringan na palitan sa ibabaw ng ring. Ang tanging nagbigay buhay lang daw at naaliwan si Cuadralas ay nang patalsikin ni Akhmadaliev ang sipon ni Inoue noong huling round. Tawang-tawa pa nga itong si Casimero habang pinapanood noon ang pagkakabagsak ni Inoue kay Luis Neri noon. Dahil dito muling iginiit ni Casimero na siya ang tunay na real monster sa division at tinawag lamang na Japanese turtle si Inoue. Naniniwala siya na kung siya ang pumasok sa ring laban kina Picasso at Akhmadaliev, tiyak na wawasakin niya mga ito para magbigay ng tunay at kapanapanabik na aksyon sa mga boxing fans. Ito naman ang banta ni Inoue kay Casimero. Plano ni Inoue na patumbayin sa Casimero. Sa kabila ng walang tigil na panggugulat at banat ni Casimero, may sarili rin ang gulo ang kampo ni Inoue tungkol sa posibleng laban ng dalawa. Batay sa payag ng dating OPBF champion at kaibigan ni Inoue na si Daiki Shino, nakaanda na ang magiging taktika ng Japanese monster para tapusin ang angas ng Pinoy fighter. Magiging defensive fighter muna si Inoue sa mga unang round upang hayaang magpakawala ng mga malalakas na suntok si Casimero at sumablay. Kaya gagamit muna si Inoue ng epektibong depensa sa simula. Tapos ang gagawin daw muna ni Inoue ay mga pitik na jab. Gagamitan ito ni Inoue ng mabilis at patuloy na mga jab habang umiiwas sa mga counter punches ni Casimero. Papagurin daw muna ni Inoue at padidismayahin si Casimero. Hihintayin ni Inoue na mapagod at mawalan ng gana si Casimero dahil sa kawalan ng asinta sa kanyang mga atake. At kapag ramdam na daw ni Inoue na bagsak na ang stamina ni Casimero, doon na magpapakawala ng direktang kombinasyon si Inoue upang tuluyang in-knock-out ang Pinoy sa middle rounds o mga bandang round 6. Ito naman, breaking news, napakagandang balita. Vasily Lomachenko versus Charlie Suarez, rematch matapos ang 13 taon. Nakatakda na ngayong Nobyembre. Nakatakdang magbabalik sa ring ang Ukrainian boxing superstar na si Vasily Lomachenko ngayong darating na Nobyembre matapos ang ilang buwang pahinga. Makakatapat niya sa timbang ng 130 pounds ang Pinoy contender at mandatory WBO Super Featherweight Challenger na si Charlie Kings Warrior Suarez. Tinitingnan ng kampo ni Lomachenko ang laban na ito bilang paghahanda o tune-up fight para sa mas malaking unification fight laban sa kasalukuyang unified WBO at IBF champion na si Emmanuel Navarrete. Bago pumasok sa kanilang ikalawang tapatan, nagtataglay ang dalawang boksingero ng kahangangang kartada. Si Vasily High-Tech Lomachenko ay may record na 18 wins, 3 losses at 12 knockout wins. Isang 3-division world champion at 2 beses ng Olympic gold medalist na nakipagsabayan sa pinakamagagaling na boksingero sa buong mundo. Si Charlie Kings Warrior Suarez naman may record na 19 wins, wala pang talo at may 11 knockout wins at 1 no contest. Nanatiling walang talo ang Pinoy fighter sa kanyang professional na karera at hawak ang titulong WBO International Super Featherweight Champion. Hindi ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang dalawa sa ibabaw ng ring. Nagkaharap na sina Lomachenko at Suarez noong Pebrero 8, 2013 sa Semi-Pro World Series of Boxing WSB. Sa ikatlong round ng kanilang laban, official na napabagsak ni Lomachenko si Suarez matapos kumonekta ng isang matinding body punch. Sa kabila ng pagbagsak, pinatunayan ni Suarez ang kanyang tibay ng makabangon at tapusin ang buong
5 rounds laban sa Ukrainian boxing genius. Nagwagi si Lomachenko sa laban via unanimous decision. Kaya ito ng pagkakataon na makarest back si Charlie Suarez matapos ang mahigit isang dekada. Malaking pagsubok at oportunidad ito para kay Charlie Suarez sa nakalipas na 13 taon. Malaki na ang naging pagbabago sa estilo, bilis at karanasan ng Kings Warrior bilang isang professional na boksingero na wala pa ring gulat at talo. Isang malaking tagumpay para sa Philippine boxing kung magagawang maitala ni Suarez ang isang upset victory laban sa itinuturing na isa sa mga pinakamagagaling na pound for pound boxer sa modernong panahon.